Ano ba mga balita natin ngayong araw na to? Diyos ko po, nakakadiri. Kakaiba, mga bossing, kakaiba ang mga balita ngayong araw. Pucha yan, ito si Bongbong na overwhelmed daw yung flood control system project. Na overwhelmed daw yung supposedly magmamanage ng overwhelming water. Overwhelming water, ayan, na overwhelmed. So parang sabi ko nga kanina, parang yung mga yung mga boksingerong hindi nagbo-boxing, hindi. O para siyang nagluto ka. O kaya para kang multo na natakot ka sa aswang, ganun. Akala na overdose, hindi overdose, Jed Gratigo, overwhelmed, walang hiya ka talaga. O eto, pakinggan natin itong overwhelming ni PBBM, overwhelming na statement niya patungkol sa baha diyan sa yung baha diyan sa Bicol. O eto na, ready na kayo? Ready na kayo. So eto na, pasok. Nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. Oo, kitang-kita namin, BBM. Ang laki ng sira sa infrastructure. Saan ka makita ng tulay walang bakal? Saan ka makita ng dike? Dike walang bakal? Flood control project na walang bakal? Saan ka makakita ng ganun? Flood control system project na wala namang... O kaya, hindi ba, nakita niyo yung mga daanan ng tubig. Yung mga daanan ng tubig, putya, nagiba. Paano hindi magigiba? Walang bakal. Kinain yung lupa sa loob, nadurog yung... Kasi kahit kainin yung lupa sa loob nun, kung may bakal yung struktura, hindi magigiba yun. Parang simento, graba, tapos ibinuhos doon, ginawang dingding nung ilog. Aba bumagyo lang ng konti, talagang madudurog yun. Nung naputol yung tulay, wala kang nakitang bakal. Yun ang problema natin dito, Bongbong Marcos, yung corruption dyan sa Bicol. Yan ang problema natin. Yung mga estruktura dyan nasisira, hindi dapat masira yan. Buildings, mga construction marvel. Ang dami na. Yung Malaysia, meron na silang Petronas Tower. Yung China, napakarami na nilang mga construction marvel. Si Pastor Apollo Kibuloy, construction marvel yung ginawa niyang kingdom na biggest in Asia. Ang gagaling nga ng mga engineer na Pilipino, ng mga construction worker na Pilipino, pumupunta nga sa ibang bansa yan eh. Tayo nga, yung mga Pilipino nga, halos karamihan nung gumawa ng Burj Khalifa eh. At sangkaterba pang mga construction marvel or modern marvel ng mga ibang bansa, halos Pilipino ang gumagawa. Magaling ang mga Pilipino eh. Tayo na, dito sa Pilipinas, putya, pera na ng taong bayan, proyekto ni Congressman, dinala sa DPWH, binalik sa construction firm nung Congressman. Ayan ang nangyari po, dami ng bawas. Pati yung bakal, kinatkong pa. Grabe, sabi nga ni Diego Latigo, 61 billion ang budget sa Bicol sa flood control. Pero walang mga bakal. Hindi mo ba alam yun, Bongbong, na yung semento dapat, hindi lang yan semento, gumawa ka ng semento tapos itinayo mo, yun na yun. Hindi, nilalagyan po yun ng mga bakal sa loob. Para maging flexible siya. Para impact proof siya. Hindi mo alam yun, sir. Walang hiya. Lahat na lang. Hindi mo alam So dito, sinasabi niya rin. Inamin niya dito sa kanyang statement. Inamin niya sa kanyang statement na yung mga infra nasira. Masisira. Ano na naman sasabihin ninyo? O ba't yung 11,000 infra? Yung 11,000 flood control system ni PRRD, ano na nangyari doon? Hindi ibig sabihin na may ginawa si PRRD na 11,000 flood control system, hindi mo na i-maintain. I-maintain nyo. Lahat nga ng mga sinimulan ni Duterte, hindi nyo nga tinuloy kung sana lahat ng mga 11,000 projects na yun ni PRRD, minentain nyo. Ang problema, may 11,000 projects na siya,
Hindi nyo pa minintain. Siyempre, pag hindi nyo minintain, ano mangyayari dyan? Di siyempre, mabubulok yan, hindi na magiging operational yan. Ikaw kaya, subukan mo kaya yung yung sasakyan mo, wag mong i-maintain ng hindi kung sumabog yan. O, tas gumawa pa sila ng bago, 5,500 projects. O, hinahanap natin yun. Si Bongbong presidente, hindi si Duterte. Kung si Duterte presidente, mapapahiya kayo. Alam nyo ba si Duterte, pagkatapos ng Yolanda, halos kasing lakas ng Yolanda yung tumama sa Pilipinas. 6,000 yung namatay sa Yolanda. Ang namatay sa panahon ni Duterte doon sa Rolly, 20 lang, mga bossing, 20 na lang. Kaya wag nyong hanapin yung flood control system ni PRRD dahil putang ina baka balikan namin kayo. Baka sabihin namin sa iyo anong mga nagawa ni PRRD sa loob ng 6 na taon, baka pahit kalahati, wala pa tong si BBM na to. Wala pa nagagawa to. Ano na ang pinakamalupit na infra project na nagawa niyan? Ang daming groundbreaking yan, mga ospital. Meron yan, mega hospital sa Pampanga. Puntahan nyo. Puta, mas mataas pa yung talahib kesa dun sa mga semento. Ano pa, yung mga groundbreaking nito o yung groundbreaking niya na subway project, gumagana yan. Yun lang yata ang gumagana. Pucha, si Duterte pa nagsimula. Wala ito, walang nagawa ito. O wag nyo nang hanapan si Duterte dahil kadadaan nyo ng Skyway. Kadadaan nyo ng Skyway Stage 3, pucha ina, habang ninanamnam nyo yung Skyway Stage 3 na hindi kayo kailangan dumaan sa EDSA, PRRD nagtuloy niyan. Ano yan, sinimulan ni Pinoy yan, 13% ang tinapos. Imaginein mo, yung kabuuan si PRRD ang gumawa. Huwag nyo hanapin yung mga project ni Digong, baka mapahiya kayo. Hanapin na nyo ng project, etong pinagtatanggol nyo na si Bongbong. Lahat na lang may dahilan. Pumahanon nakaraan, nabangga daw ng barko yung flood control system project. Ngayon naman, ang dinahilan, pucha, global warming. So umpisa pa lang, umamin na siya, nasira daw yung mga infra. Ba't nasira? Yun ang imbestigahan mo, sir. Nasira yung mga infra, bakit nasira? Sino bang kontraktor niyan? Kaninong congressman project ba yan? Yun ang natin, problemahin natin, sir. Hindi yung parang nasira kasi yung mga ginawa naming mga infra kaya magtiis kayo. Tangina, hindi ba pwedeng nasira kasi yung mga infra natin dahil kurakot? Yung mga mga kontraktor pati yung mga congressman at saka mga LGU na nagproyekto niyan Huwag kayong mag-alala, hahabulin ko sila. Hindi ako hihinto hangga't hindi bibigyan ng hustisya. Kung talagang may paglabag dito, may korupsyon na nangyari rito sa mga construction na to, huwag kayong mag-alala mga kababayan kung nalubog sa baha. Pakukulong ko ang mga yan. Ganun dapat, Bongbong, hindi. Tayo na parang kami pa yung mag-a-adjust Yung mga nabahaan, parang huwag kayong magreklamo. Nasira nga Reklamo pa kayo ng reklamo. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At Ano in-inspection? Wala kang in-inspection. Sumakay ka lang sa helicopter, tinan mo kay tsura mo. Tinan mo yung tsura mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi ko alam kung pawis ba yan o ulan. marami talaga, ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Yun ang pinakamagandang sinabi niya. Nasaan yung mga flood control? Nandiyan dyan. Ano nangyari? Sobrang laki nung baha Bongbong, pagka gumawa ka ng pag-aaral, halimbawa yung pag-aaral mo ay ito lang yung level, pucha, kailangan yung gagawin mo para doon, para masolusyonan mo yung problema, kailangan mas mataas doon. Halimbawa, flood control system project. Sige, gaano karami yung tubig ng Ondoy? Ganun karami yung tubig ng Ondoy. So, pag ganun karami yung tubig ng Ondoy, gaano kataas yung baha? Sige, gagawa tayo ng dingding para hindi makapasok yung baha. Gaano kataas na dingding? Mga 5 metro kasi 4 na metro yung Ondoy So, gagawa tayo 4 na metro din na dingding. Hindi ganun, Bongbong. Gagawa ka, mataas na mataas, 5 beses. Halimbawa, 4 na metro yung tubig. Sige, gawin nating, 15 meters. Yung baha. Kasi nga, syempre, global warming.
O baka mas malalakas na. Nakikita natin, ngayon lang nangyari yung Ondoy sa Pilipinas. Ngayon lang nangyari yung Yolanda. O ibig sabihin, medyo iba na ang panahon ngayon. Dahil iba na ang panahon ngayon, kailangan yung mga gagawin nating mga proyekto, kailangan over na. O kung yung baha 5 metro, o kailangan yung gagawin natin triple na mas malaki doon. Para sa halimbawa man, dumoble pa yung bilang, naging 10 metro, o hindi pa rin tayo maapektuhan kasi nga yung ginawa natin sobra-sobra na. Ganun yun. Pag nagplano ka, lagi mong titingnan yung pinaka worst case scenario, ika nga. O halimbawa, ito yung nangyari sa Yolanda. Ayaw na nating maulit yung Yolanda. O anong gagawin mo? Gagawa ka ng mga bagay-bagay para hindi na maulit yun. Tapos sasabihin mo na naman ngayon, ito ang pinakamatindi. Ito ang pinakamaraming binuhos na ulan eh. Hindi tayo handa doon. Mali ka doon, sir. Dapat handa ka doon. Saan ka makakita ng flood control project na ang kanyang layunin ay yung overwhelming number or amount of water or volume of water, kailangan niyang higupin. Bantakin mo yung naghihigop ng overwhelming volume of water na overwhelm sa water, saan ka naman? Ito nilalagay na lang natin sa layman sa pinakamababang pinakamababang example. Yung maaabot nating lahat kasi baka mamaya mag-sample ako dito ng pang science and technology. Baka hindi natin maintindihan pare-pareho saan tayo mapunta eh. 'Di ba? So yun. Paano ka maniniwala dito? Paano ka maniniwala dito na alam niya yung mga pinagsasasabi niya? Diyan nga sa KOJC, ang daming pumasok na pulis, puros may mga baril. Tayo na alam mo, sabi nito, wala daw pulis na may baril doon. Walang pumasok na may baril. Ang dami, kitang-kita natin, sobrang dami ng baril. Yung mga Special Action Force, may mga dalang baril. Pero sa kanya, wala daw baril. Oy, John Mark Biok, salamat kayo Mr. Chair. So paano ako maniniwala rito na talagang may mga flood control system projects na na-overwhelm lang? Walang alam to eh. So ginagawa nyo lang tanga yung mga Pilipino eh. Tanga na nga kami, ginagawa nyo pa kaming tanga. Kaya wala tayong unlad eh. Ultimong kayong mga halal ng bayan, ginagawa nyong tolonggis yung mga tao eh. Hindi na lang kayo umamin na mali ninyo na hindi namin na-forecast. Sorry, Bicol. We will do better next time. We are really sorry. We are apologizing that this happened. Blame it on us. Di ba si PRD, anong sinasabi niya? I take full responsibility of what happened. Ito hindi, lahat sinisi. Sinisi sa nasirang flood control, sinisi sa ulan, sinisi yung global warming, putang ina. Hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo dahil leader ka ng Pilipinas. Ikaw na nagsabi, ngayon lang nangyari sa Bicol yan. Ikaw pa presidente. Baka kung iba presidente, hindi nangyari sa Bicol yan. Ano pa? Sige, ano pa yung sinabi? Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Di ba? Nasusukat nyo eh. Bong, nasusukat nyo kung gaano karami yung bumagsak na tubig. Okay, diretso. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble na. Hindi mo napansin? Hindi nyo ba napansin, mga boss? Kanino siya nagkumpara? Nagkumpara siya, tumalon siya ng isang administrasyon. Tumalon siya ng isang administrasyon. Tumalon ng administrasyon, pumunta siya sa administrasyon ni Pinoy. Yun ang ginamit niyang example. Ba't hindi mo gamitin example yung Rolly ni PRRD? Halos parehas lang ng Undoy yun. Ng Undoy, ng Undoy at saka ng Yolanda, parehas lang yun. Pero bakit hindi mo gamitin yun? Ang ginamit mo, nung panahon pa ni Pinoy.
Boss Dada, skip muna ako sa live mo ngayon. Taking kasi for duals. Oy, congratulations and good luck. Lian Orsini, congratulations sa iyo sa iyong pagiging dual citizen. Isa ka ng Canadian at isa kang Pilipino. Oo, God bless you and good luck sa iyo. Mabuhay ka. So doon niya ano daw, gaano karami? Ng Undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Okay. So hindi ka nagplano na pwedeng doble ng Undoy, ganon? Hindi mo pinlano na pwedeng triple ng Undoy? Kasi bakit ka gagawa ng project na nakabase sa Undoy? Siyempre pag gumawa ka ng kasagutan sa isang problema, kailangan meron kang worst case scenario, ganon. Siyempre, yung Undoy, ganito karami. Gawin natin, mga 3 Undoy yung preparation natin. Ganun ang dapat trato natin sa mga proyekto. Halimbawa, ang trakto natin para sa proyekto, itong tulay na to, ang dadaan dito, mga siguro 10 truck araw-araw. Gano'ng kabigat yan? Hindi mo pwedeng gawing sakto. Kailangan dagdagan mo pa yung lakas, yung tibay nung tulay na yun para kung bigla ngayong araw na to, may dadaan dyan na 50 truck, kakayanin niya. Ano yun? Kung halimbawa, gumawa ka ng tulay na kaya lang daanan ng 5 truck. Pagka yung pang-6 na truck, pucha, bukas na siya makakadaan. Ganon. Siyempre hindi. Kapag pinagplanuhan mo si Undoy, kailangan mga 3, 5, 10 Undoy. Yung trato mo doon sa proyekto, panlaban kay Undoy para talagang walang kawala. Tama, mali? Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yun. Kasi nga kung gumuho yung lupa, doon, yun nga yung sinasabi natin na kailangan you're always planning for the worst case scenario. Nakikita mo to, nasa paanan sila ng mundok. You take precautions before the bagyo, you go there and ask people to lumikas na po kayo. Kasi po, hindi po natin alam ang pwedeng mangyari. Kasi nga kung noon pa gumuho yung mga lupa dyan, bongbong, wala na yung mga yan dyan. Simply Pink, hello from Canada. First time to comment here to show my support to your channel. There's no dull moments. Of course. Keep the mura coming. I love hearing it with emotions. Yes, thank you very much. Salamat kayo, Simply Pink. Salamat kayo, Mr. Chair. Mabuhay ka. Always expect the unexpected. Ika nga, sabi nga ni Ray Dino, ganun yun. Kailangan yun yung pinagpaplanuhan natin, yung pinakamatindi. Hindi yung putya, nangyari yung Undoy, yung pinagplanuhan natin yung Undoy. Ano ba namang klaseng utak yan? Na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Alam mo kung ba't gumuho lupa, Bongbong? Ang dami di umano illegal logging dyan. Ang dami di umano na mga quarrying dyan. Ang daming mga minahan dyan. Hindi mo ba pwedeng sabihin yun sa amin, Bongbong, na I will investigate bakit gumuho itong lupa na ito. Dati naman hindi gumuguho. Bakit gumuho? Dapat ganun, di ba? Pwedeng gumuho yan dahil inubos na nila yung mga puno dyan. Pwedeng gumuho yan dahil merong mga construction dyan. Merong mga small scale mining dyan. O merong mga quarrying dyan na ka-instances dyan sa mga kabundukan. Kaya kung makikita nyo yung tubig, kulay brown o putik. So ibig sabihin galing ito sa bundok. Ngayon ang tanong, bakit itong bundok na ito gumuho? Bongbong Marcos, ano ka ba naman? Ang tagal na ng bundok na yan. Hindi lang yan ginawa kahapon. Hindi yan katulad ng flood control system nyo na bigla-bigla na lang gumuguho yung mga lupa na yan. Wala, hindi ka pa pinapanganak, nandiyan na yung mga bundok na yan. Bakit ngayon lang gumuho yung mga lupa na yan? Ang reason, hindi lang dahil sa global warming at sobrang dami ng tubig na umano dyan. Kasi kahit gaano kadami ang tubig na umulan sa bundok, putay na sa dami ng puno, hindi guguho yung lupa na yan. Ganyan ginawa ng Diyos ang bundok.
Di ba, ginawa ng Diyos ang kabundukan hindi para gumuho. Kung ba naman Bongbong, mas marunong ka pa sa Diyos ah. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya Utangin na, kawawa naman yung panahon, nasisi na naman. Pwede bang kinurakot niyo yung pera kaya kaya nagbaha ng todo-todo diyan? Pwede bang Diego Latigo, ganito kasi, kaya dati hindi bumabaha yung mga congressman noon, matitino. Kaya nagbaha ngayon yung mga congressman, mga magnanakaw. Pwede bang ganon? Ay nako, kawawa naman si lagi na lang para siyang si Experience. Lagi na lang charge to experience, charge to experience. Eto naman hindi. Oo, charge to global warming. So ano to, Bongbong? Sa tuwing may ganito mangyayari, sisihin natin sa global warming. Oh, so ang tagal-tagal na kada bagyo, yan na lang ang tamang sagot mo global warming. Alam na natin may global warming. Bongbong, hindi ka pa nananalo, may global warming na. Tangina, ngayon nanalo ka na, bakit wala ka pa nagagawa sa global warming? Hintayin mo pa magkaganito bago ka gumawa ng paraan? O bago ka gumawa ng mga bagay-bagay para yung epekto ng global warming sa Pilipinas ay ating tawag dito, maiwasan? Ikaw na may sabi. Global warming. Di sana yung mga infra projects nyo, dapat nakamodel sa global warming. O, di sana walang ganitong nangyayari. at yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil Hindi na kailangan ipaliwanag mo. Hindi ba pwedeng nabaha kami ng ganito, nasira mga kagamitan namin, pati mga kabuhayan namin, hindi mo ipapaliwanag, sasabihin mo lang global warming, sir. Sorry kayo. Ganun na lang yun, Bongbong. Hindi ba pwede yun? Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan mong ipaliwanag ng mas maayos. So tatanggapin na lang namin na global warming pala eh. Hindi naman pala ginusto ng gobyerno global warming. So magtiis na lang tayo. Global warming, wala naman pala tayo. Hindi pala natin kontrolado yan eh. Tangina, hindi ganyan ang leader. Ang leader hindi dapat naninisi. Ang leader dapat merong accountability. Meron siyang kumbaga, kung talagang mahal mo bayan mo, at kung talagang ikaw ay magaling na leader, dapat you are taking the blame. Ang sisi niya nasa amin. Malaki ang pagkukulang namin. Rest assured mga bossing na i-improve namin. Lahat gagawin namin para hindi na maulit to. Pero tulungan nyo rin kami. Ganun. Kasi Bongbong, ang global warming kasi parang extremes, 'di ba? Extreme na tagtuyot, extreme na tag-ulan. Dalawa lang naman, Bongbong, ang season ng Pilipinas eh. Tag-araw at saka tag-ulan lang. Ihahanda lang natin yung mga sarili natin sa extreme na tagtuyot. Anong gagawin natin pag extreme na tagtuyot? Magtitipid tayo sa tubig. Ayan, tapos kailangan gumawa tayo yung mga water desalination na system natin. Pagka walang tubig sa mga dam dahil sobrang init, extended ang summer, yung tubig sa dagat, gagawin na nating tubig tabang para mainom natin. Yan yung mga measures na gagawin ninyo para sa tag-init. Tsaka pangalawa, yung sobrang ulan. Sobrang tag-init at sobrang ulan. Puta ina, dalawa lang na klima yung poproblemahin mo, Bongbong Marcos. Pucha, yung Japan, yung Australia, yung Hong Kong, yung ibang mga bansa dito sa Asia. 4 seasons sila. Tag-ulan, tag-tuyot, taglamig, taglagas. Ayan. Ang dami nilang pinaghahandaan na season. Ikaw 2 season lang, hirap na hirap ka pa. Buti sana kung itong Pilipinas, dating Alaska, halimbawa. Dating Alaska yung Pilipinas, nagyeyelo dahil sa global warming, hindi na nag-snow. Yun yung kakaibang epekto ng global warming. Hindi ba? So yun lang yun. Bongbong. So kung meron kang ginagawang mga measures for El Nino, dapat pag La Nina meron ka din. Ang problema, aminin mo, wala. sorry, unfortunately,
nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Kaya nga, anong gagawin natin, Bongbong? Dapat pag nanisi ka, meron kang action plan. Dapat pag nalaman mo kung ano yung pinanggalingan ng problema, dapat meron kang aksyon dun sa problema. Ano ngang aksyon, Sir BBM? Ano nga po ang gagawin natin ngayon na nangyari to? So ano ng plano? Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. They have to Tay, ina yun lang sagot mo, tulong lang ng tulong. Hindi na daw bale. Hindi na bale. Huwag kayong mag-alala. Hindi na bale. Yung mga nabaha, huwag kayong mag-alala. Wala tayong magagawa. Global warming yan eh. Ganun talaga buhay eh. Nangyayari talaga yan eh. Ganito na lang. Oh, magbigay na lang tayo ng yero, isang dipa. realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Control na yan, ba't niya hindi kinaya yung baha? Di ba? Bakit hindi kinaya ng flood control yung baha? Yun ang wag mong sisihin si climate change at saka si bagyo. Ang sisihin mo yung may project. O bakit bumaha? O ito yung flood control, sir, kasi ang lang natin ganito. O bakit siya hanggang dyan lang? Wala ba tayong pera? Magkano ginastos nyo dyan? Putang ina, 1.4 billion per day. Tapos ganito nangyayari. Hindi yan katanggap-tanggap. Di ba dapat ganun, Bongbong? Hindi. Kaya na para kasing ang ginagawa mo, sir, yung mga kurakot dyan sa probinsya na yan, pinagtatanggol mo pa eh. Parang imbis na sila yung habulin natin, sila yung held accountable dito sa mga nangyaring pagbaha na ito, puta, ang sinisisi mo, yung hindi naman natin pwedeng suntukin sa muka. Yung bagyo at saka si experience at saka si climate change. Kasi marunong magpresidente. Bilang presidente, gawin mo, hanapin mo kung saan to mga flood control project, ba't nasira to, i-inspection, putang ina, walang bakal. Sinong contractor to? Pucha, isuspend na tong contractor na to ha. Kailangan hindi na to makakuha ng kontrata sa bayan natin dahil pucha, kumikita sila tapos ang taong bayan na apektado na. Sinong congressman ang nag-budget nito? DPWH, magkano? Mga ganun, kailangan ang tao merong masisisi para naman kahit papaano meron kaming panabla. Putang ina niyan, ang sinisisi yung bagyo, sinisisi yung climate change, sinisisi yung dami ng baha. Walang mangyayari sa bayan pag ganyan. 1.5 billion para lang mag-excuse? No. Hindi kayo dapat walang excuse dito sa nangyari na to. Walang ibang pwedeng sisihin dito kung hindi yung mga kurakot sa gobyerno. Wala namang ganyan nung panahon ni Duterte ah. Bakit hindi mo maikumpara yung nangyari na yan nung panahon ni Duterte? Walang ganyang nangyari nung panahon ni Duterte. Alam mo kung bakit? They're always one step ahead of the bagyo. Bago pa po tumama ang bagyo, ano na po tayo? Inaabisuhan na po natin yung mga tao. Chine-check na po natin yung mga kanal, yung mga flood control, chine-check na po natin yung mga evacuation sites, chine-check na po natin kung ready na ba sila. Ganun yan, sir. Ganun dapat. Hindi pwede yung kung kailan may nangyari na, putya, dun ka lang kikilos. Mahirap yung ganyan, sir. Noong panahon ni PR, alam mo nung Ondoy, since na-bring up mo din naman yung Ondoy, alam mo ba yung Ondoy? Na dahil sa sobrang dami ng tubig, kasi meron lang po tayong pangsukat kung gaano kalakas yung bagyo. Pero wala po tayong pangsukat kung gaano karami yung tubig na babagsak sa bagyo. Wala, o kaya sa araw-araw. Kada thunderstorm, wala tayong forecasting kung gaano karami yung tubig na babagsak. Nung nangyari yun sa Ondoy, nagulat talaga tayong lahat doon. Ano mong ginawa ng gobyerno natin? In-improve natin yung system. Hindi lang po tayo nakabase dun sa lakas ng bagyo. Sa lakas, bugso, lakas ng hangin, bilis. Hindi lang tayo dun nakabase. Meron na po tayong teknolohiya
na bumibilang at nagfo-forecast kung gaano karami yung dadaling ulan nung isang bagyo. Don't tell me, Bongbong Marcos, hindi mo rin alam yan. Alam na namin yan. Nakabili tayo ng ganun. Yun nga yung solusyon natin sa Undoy. Ang solusyon natin sa Undoy is, nagulat tayo noon, maraming ulan. Yung ulan na pang isang buwan, binuhos ng 4 na oras lang. So this time, meron na tayong technology na mabibilang yung dami ng ulan na dala-dala niya. Kaya wag mong sabihin, Bongbong Marcos, na na-overwhelm yung flood control system. Bago pa pumasok dito yan, alam nyo na. Titingnan nyo saan bansa dumaan yan. Dumaan ito sa Taiwan. Pagdaan nito sa Taiwan ay grabe, napakaraming binaha sa Taiwan. Ang lakas-lakas ng bagyo nito. O pagdating yan dito sa Pilipinas, sasabihin mo, o tatama sa atin yung bagyo. O 2-3 araw pa lang tatama sa atin yung bagyo, napakalakas po nito. May narinig ba tayong ganun sa sa mainstream media? Wala. Kasi lahat nakatutok kay Risa Ontiveros, kay Inday Sara, kay Pastor Kibuloy, nakatutok kay PRRD. Wala na, hindi na nagbalita yung yung mainstream media nun dahil putangin na naubos na yung oras nila kakatanggol sa inyo. Ewan ko kung magkano ba binayad nyo dyan. Tama, di ba? Tama, mali. Tama, yung alam na natin dapat kung ano yung mga dala-dala ng bagyo na yan. So may idea na tayo kasi hindi naman yan dito pinanganak sa Pilipinas. Dito na nanalasa yan. Galing yan sa ibang bansa. Alam ba natin kung anong nangyari dito kay Katrina na to sa ibang bansa? Nung panahon ni Digong, lahat, binabalita yun. Ewan ko ngayon, ba't wala na? Paano? Puro politika. Doon pa lang, sir, debunk ka na eh. Doon pa lang, yung mga sinasabi mo, sopla na eh. Hindi kayo handa kasi wala kayo talagang pakialam. Plain and simple. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga. Paano mo nalaman yun? Paano mo nalaman yun na sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Ikaw na nga nagsasabi, nung himiting nyo nila Remulla, hindi mo alam ang gagawin mo. Ibig sabihin, alam mo yung kasaysayan, pero yung gagawin mo bilang presidente, hindi mo alam. Gulo-gulo mo? Talaga ng tao, hindi lamang yung budget kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. So yung taong bayan, magsa-science pa, sir. Nung binoto ka ng taong bayan, hindi mo naman sinabing follow the science. Nung binoto ka ng taong bayan, nung nangangampanya ka, putang ina, para kang superhero, lahat ng problema ng Pilipinas, tutugunan mo, tapos ngayon maninisi ka. Tapos ngayon sisisihin mo yung mga kritiko mo. Hinahanap nyo yung flood control project, follow the science. Hindi ganyan ang pangangampanya mo nun. Buti pa si Duterte, nung nangampanya siya, nangako siya na papatayin niya lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Lahat ng mga sisira sa bayan ko, papatayin ko. At least tinupad niya. Ikaw, nangako ka sa bayan ng sangkatutak, tapos ngayon puros paninisi. Ang ginagawa mo, walang hiya, mambubudol ka talaga. Hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Hindi naman si Katrina tumama sa Espanya. At saka wala kang pakialam dun sa nangyari sa Espanya. Unang-una sa lahat, yung bagyo na tumama sa Espanya, hindi yung tatama sa Pilipinas. Ang layo, wala siyang pamasahe. Tangin, anong pakialam natin sa Espanya? Kaya malunod lahat ng tao sa Espanya, wala tayong pakialam. Huwag ka nang tumingin dun, titingin ka pa sa malayo eh. Dito lang makikita mo na yung problema, tinitignan mo pa yung problema. Gina-justify mo kasi, Bongbong, yung kapalpakan nyo, ginagamit mo pa yung kalamidad sa Espanya, mahiya ka. Lahat na, ginamit mo na para lang mailigtas mo sarili mo dito, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, mahilig ang pamilya ninyong umiwas. Nung martial law, ang daming namatay, iwas kayo ng iwas. Dito, may mga namatay naman, iwas kayo ng iwas. Mabuti pa dun sa Espanya, binabato nila ng putik. Dito nga, binabatikos ka lang eh. Dito nga, tinatanong ka lang, galit ka pa. Buti nga, kung nangyari sa'yo, nangyari sa Espanya, yung hari. At saka yung prime minister yata nila binagbabato ng putik eh. Dapat nga sa'yo, pagbabatuhin ka ng yerong isang dipa eh. Nangyayari sa iba't ibang lugar, sa states, yung mga nangyayari, ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun. Magaling sila doon, sir. Putangin na doon, pag may nangyaring ganyan, saglit lang. Nagagawa na nila ng paraan. Pucha, ikaw, meron ka pang kasinungalingang ang EDCA sites ay yung mga Amerikano nandito, tutulong sa atin sa Pilipinas. Pucha, tumulong lang yung mga Amerikano sa atin. Ayun, sa pagkubkob sa KOJC. Just accept it.
Meron po kaming pagkakamali, hindi kami prepared. I am sorry. Rest assured that we will do better. A simple apology, sir. Okay na yan sa taong bayan, mapagpatawad ang mga Pilipino kahit bahain ng mga Pilipino, nakangiti pa rin kami. Umaming ka lang sa ka-inkompetensan mo. Umaming ka lang sa kahinaan mo bilang isang leader, okay na sa amin yun, sir. Ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Titibayin. Imbestigahan mo muna ba't hindi matibay, Bongbong. Ikaw nang umamin hindi matibay yung flood control projects. 1.4 billion per day. Tapos hindi matibay yung mga proyekto na ipinagmalaki mo pa sa zona mo. Alamin mo bakit hindi matibay. Ano ba ginamit nyo dyan, kawayan? Anuin mo, sabihan mo yung mga iimbestigahan ko bakit nasira, hindi yan dapat masira. Alam mo naman na malakas na tubig yung tatama dyan, bakit masisira? Hindi pa pwedeng ganun. May something dito, kaya yun ang iimbestigahan natin. Ganun, Bongbong, hindi yung nililigtas mo kagad yung mga magnanakaw dyan eh. Parang sinasabi mo walang kasalanan yung mga nangurakot dito, yung hindi naglagay ng mga bakal sa mga infrastruktura nila. Ang may kasalanan, si Katrina. Hindi pala Katrina, ang pangalan nun? Yung bagyo, ang may kasalanan yung bagyo, may kasalanan yung baha, ang may kasalanan yung climate change. Yung mga tropa pits ko na mga magnanakaw, walang kasalanan yan. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Tignan natin naman. Putangin na hanggang ngayon, Bongbong, magpaplano ka pa rin ng magandang design. Baka lagyan nyo pa ng mga tiles yan. Lagyan nyo pa ng mga Christmas light yan. Klaseng presidente to. Christine yung bagyo. Mantakin mo ang sinasabi niya, yung mga flood control project na nasira, ayusin natin. Tingnan natin yung may mas magagandang design. Anong design? Ano yung Christmas tree? Inan yan, yung flood control system, gagawan daw niya ng design. Ano baka lagyan mo pa lettering yan ha? Investigahan ko muna bakit nasira. At tinignan ko, putangin na mahina, manipis yung... Mantakin mo, pipigil ka ng baha, puta ganito lang, wala pa isang dangkal yung bakal. Ay yung yung semento. Anak ng tinapay. Baka lagyan mo pa daw ng windmill yan, sabi ni Diego Latigo ha. Lagyan mo ng mga glitters. Lagyan mo ng mga design, mga glitters, ganyan. Lagyan mo ng mga... ng mga art para maganda. Inanto. Walang alam talaga. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung loss and damage board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Sus, puro katulong. Hingi ka ng hingi ng tulong. Nung kumakampanya ka, kaya mo lahat ng problema. Ngayon, gusto mo na ng tulong. Nagagalit ka pa. Siyempre, pag may bagong design, pag may bagong construction, anong kasunod niyan? Di may bagong komisyon. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka